What's up mga kapokoys? Pokoys Motovlog TV. Magandang hapon po sa inyong lahat. Papunta tayo ng Yams 88. Pero bago yun, on the way na tayo. Pero bago yun, kumustahin natin. Kumusta na nga ba ang motorcycle lane dito sa Commonwealth, Quezon City? Kumusta na ba yung tinatakbo? May naitutulong ba sa atin? Yan. Kung sa inyo, para sa inyo, ano nga ba ang naitutulong ng motorcycle lane dito sa Commonwealth, Quezon City? Alrighty. So makikita ninyo, nandito tayo sa motorcycle lane. Yan mga kapopoy. Nag-iiba lang talaga pag meron ng mga nagbababa dito o kaya may mga kumakaliwa. Medyo nag-a-adjust tayo kung kalima man o kanan. Depende kasi pag napupuno yung sasakyan dito sa motorcycle lane. Pero sa akin naman, based sa experience ko, pag dumadaan ako dito sa Commonwealth, nasunod pa rin naman tayo. Yan, katulad lang yan, pag may mga kakaliwa, a-adjust lang tayo konti, pero babalik pa rin tayo dito sa motorcycle lane. Alrighty, katulad yan dito, ayan o, nasakop na ng mga nagbababa at saka mga nagsasaka yung motorcycle lane, kaya hindi tayo minsan nakakadaan doon. Alright, so adjust lang tayo. Pero para sa akin, ang take ko lang, malaking tulong din itong motorcycle lane dito sa Quezon City. At least yun, meron tayong lane na tayo lang yung nandoon para sa motorsiklo. Nag-iiba lang talaga katulad nito pag for example itong dito sa market, yan, mag-iiba lang kasi may mga nagbababa, may mga nagsasakay, yun. Pero napansin ko naman dito, diretso pa rin, motorcycle lane pa rin, dito pa rin tayo pumipwesto. Yun, nagkakaiba lang talaga pag traffic na. Ayun. Alrighty. So malaking tulong ang motorcycle lane para sa akin kapopoy. Ewan ko lang sa ibang mga motorista kung ano yung take nila dito. Yan. Ito yung ina-explain ko kanina. Yan. Dahil lagi rin madalas din tayo dumadaan. Pagdating dito, kinain na ng mga kotseng nagsasakay at nagbababa at ng mga private vehicles minsan itong motorcycle lane, kaya minsan hindi na natin sila madaanan. Kaya ang mangyayari, mag-a-adjust tayo ngayon. Tapos pag ganyan, balik na ulit tayo. Alright, so ganun lang naman ang diskarte dito kay motorcycle lane. At mag-iingat lang po tayo dahil meron pong nanguhuli dito sa Commonwealth, Quezon City pag wala sa motorcycle lane. Okay, so nakikita nyo yun. Yan, MMDA yung mga yan. So depende kung paano yung violation na gagawin mo dyan sa motorcycle lane na yan. Pero kadalasan talaga marami ako nakikitang nahuhuli. So hindi dito bante, hindi dito, dun pa. So tuturo ko sa inyo mamaya. Yan. So yun ang isa na yun, ang naitutulong ng motorcycle lane, nasa-separate tayo sa private vehicles, sa mga buses, ayan, sa mga jeep, sa mga UV, 'di ba? Yun, depende lang talaga sa inyo kung susunod kayo sa motorcycle lane o hindi. Pero ako as much as possible naman, nadaan talaga tayo dito sa motorcycle lane. Mag-a-adjust ka lang talaga minsan. Yan, katulad nyan, syempre kakaliwa sila, kailangan nila lang umalis sa motorcycle lane o pagkakanan. Okay, yun lang naman. Na-vlog ko lang sa mga makapanood ng vlog ko kung malaking tulong ba sa inyo motorcycle lane o wala lang. Depende sa experience ninyo. Pero sa akin, ganun pa man, goods naman. Yan, smooth lang, di ba? Katulad dito, for example, pagdating dito sa may pa Don Antonio, mag-a-adjust tayo niyan konti. Minsan lumalagpas ako dito, lalo na pagpuno ng kotse dito pa kanan. Katulad niyan, sumignal right, kakaliwa lang tayo konti dito. Pero minsan mag-over ako dito kasi minsan sobrang puno to. Pag naabutan ninyo lahat yung papunta sa kanan, sobrang puno yan kapopoy. Yan, so makikita naman ninyo dito motorcycle lane, nasunod naman yung mga rider. Yan, diba? Minsan lalagpas ka lang talaga. Pero as much as possible, kung kaya mo pumunta sa motorcycle lane, maganda yon. At least nasunod pa rin tayo sa linya kung saan tayo pupwesto. Alright. Yan sinasabi ko. Yan, nag-adjust tayo konti, 'di ba? Pero okay lang 'yun kasi nga puno minsan dito.
Alrighty, joyride. Di tayo nakabiyahe na naman ngayon. Ay lalakarin lang kasi tayo. Alrighty, MRT7 under construction pa rin. Grabe yung init talaga. Buti na lang talaga. Ayan, nawala pa isang gloves natin. Pero bumili naman na tayo sa online. Dito yung sinasabi ko. Dito yung sinasabi ko bago tayo punta ng Luzon. Opya. Yan. Alright. So pakapakita ako sa inyo kung saan banda maraming nakuhuli dito. Yan, dun banda oh. Diyan banda maraming nakuhuli dahil wala sila sa motorcycle lane. Okay. So minsan meron akong mga nakikita na natikitan na pwesto dito. Tsaka dun banda. Yan. Pero depende kasi, depende kung may mag-U-turn, ganun. Alright. So ang ganda lang din tignan, lalo na pag nasa motorcycle lane kayo, kasi nga yun, nasi-separate kayo from buses, private vehicles yun, mga UV, truck. Yan. Smooth naman dito, maluwag. Alright. So meron din talaga na wala sa motorcycle lane, pero ayun, nasa saan nila na yun. Nasa saan nila na yun kung susunod sila o hindi. Pero smooth, is good naman, good. Basta tayo as much as possible pag dumadaan tayo dito, hanggat kaya natin, motorcycle lane tayo. At meron pa, pag lumagpas ka pa dito sa Luzon, marami pa nanguhuli doon, banda doon sa Techno Hub, doon sa may bandang kaliwa. Pag wala sa motorcycle lane, maraming nanguhuli doon. Kaya mag-iingat po tayo, kasi sayang din pag nahuli ka, ticket, bayad, ganun. Alright. So yun lang naman. Para sa akin, motorcycle lane, malaking tulong siya dito sa Quezon City. Yan. Nag-iiba na lang talaga pag sobrang traffic. Ayan, may mga sasakyan katulad nito. Ayan, ikaw na lang din mag-a-adjust talaga. Opya. Alright. So kakanan na tayo sa Luzon. So ingat po sa lahat. Yun lang naman mga kapopoy. It's Poise Vlog. Yun na. Poise Vlog, hindi na tayo Popoy's Moto Vlog. Inibahan na natin yung pangalan natin. Pero nagmomotor pa rin tayo. Yun lang naman. Ride safe everyone. Sobrang init ang panahon. Let's go!